Happy and blessed Sunday po sa lahat. Kamusta po kayo? Andito na naman po tayo para sa bago nating kwento. Isang senador, ninakawan ng kanyang ex at ng kanyang anak pala ng 3 milyon para nga sadyain niyang hanapin ang mga ito. Pero paano nga ba nila nagawa ito? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Simulan na natin. Sabi nila madalas sa buhay, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon. Mga desisyon na minsan ay makabubuti sa atin. Mga desisyon na minsan ay pwedeng makasakit sa iba. Mga desisyon na madalas ay pagsisisihan natin. At kung minsan ay mga desisyon na tuluyang babago sa ating buhay. Pero normal naman yon dahil nga bilang mga tao ay hindi naman tayo perpekto. Ang mahalaga daw kasi, sa bawat pagkakamali ay may natututunan tayo. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Saglit na natigilan ng lalaki sa mga paperworks na ginagawa ng makarinig nga ng katok sa nakasarang pinto ng kanyang opisina. Come in. Saad nga niya bago nagbukas ng pinto at pumasok naman doon ang kanyang sekretarya. Sir, I think there's an unauthorized transaction sa bank account mo. Agad na bungad nga sa kanya ng kanyang sekretarya, kaya agad na kumunot ang kanyang noo. Unauthorized transaction? Paninigurado nga niya, kaya tumango naman ito. May ilang milyon po na na-transfer sa isang hindi familiar na bank account kahapon. Aware po ba kayo doon? I just want to make sure, sir. Sagot ulit ng babae bago inabot sa kanya ang hawak na tablet. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaki na tanggapin yun para matignan ang tinutukoy nito. Agad naman niyang hinilot ang kanyang sentido nang mapagtanto na ninakawan nga siya ng ilang milyon. I'm not aware of this transaction. Sinong siraulo ang ihahak ang account ko at nanakawan ako? Naghukay lang sila ng sarili nilang libingan. Mariing sagot nga naman niya. Siya nga pala si Jake Villamor. 30 taong gulang na nga. Isa siya sa mga tinitingalang senador sa bansa. At bukod doon ay nagmamay-ari rin ng sariling negosyo, ang V Hotels. Isang kilalang hotel na pagmamay-ari ng kanyang namayapang lolo at ama na ngayon ay namana na nga niya. He's one of the most sought-after bachelors in the whole country. Bukod kasi sa sobrang yaman sa edad na 30, ay sobrang gwapo pa. Hindi rin sekreto sa lahat kung gaano siya kabuting tao at kung gaano karami ang mga matutulungan niya. Kaya naman maraming mga Pilipino ang nagmamahal sa kanya at kaya rin naman marami talagang mga babae at binabae na nangangarap ng papansin ng isang gwapong lalaki na kagaya niya. Thanks for letting me know, Sonia. I'll take care of this. Wika ulit niya sa sekretarya bago inabot pabalik dito ang tablet. Tipid namang umiti ang babae bago nagpaalam na lalabas na. Nang makalabas na nga sa opisina ang kanyang sekretarya, ay agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan at pinagkakatiwalaan na private investigator. Agad niyang sinabi rito ang sitwasyon at hiningi naman ng kaibigan ng mga kakailanganin nito para matrace nga daw ang taong nagnakaw ng pera sa kanya. Pagkatapos ng tawag na yon, ay hindi na nga ulit nakapag-focus pa si Jake sa mga ginagawang trabaho. Kung tutuusin ay barya lang sa kanya ang halagang yun. Pero kahit pa lumaki na mayaman ay alam naman niyang halaga ng bawat sentimo. Mula kasi pagkabata ay lumaki nga siya na hindi iniaasa ang lahat sa mga magulang niya. Gusto niya na pinaghihirapan niya ang lahat ng meron siya. At isa pa, ang pinakaayaw niya nga sa lahat ay ang mga taong tamad. Yung tipong gustong yumaman pero ayaw magsumikap, lalo na yung mga tao na gusto ay easy money lamang, gaya ng mga magnanakaw. Pagdating ng hapon ay muling tumawag sa kanya ang kanyang kaibigan, kaya naman nagmamadali nga niyang senggot yun. How did it go, Bri? Ang unang tanong nga ng lalaki pagkasagot sa tawag. May lead na ako, sagot naman ng kaibigang si Brian, kaya agad siyang napangiti. Ito ang gusto niya sa kaibigan. Mabilis itong magtrabaho at sobrang pulido. Luckily, na-trace ko agad ang IP address
ng device na ginamit ng hacker. Magaling ang gumawa nito. I have to admit, matalino siya. Nakita ko rin kasi na nakagawa siya ng website kung saan kaya niyang makita ang data or personal info ng bawat tao sa Pilipinas. Sadly for him, but luckily for us, the website isn't that secured. Kaya madali ko ring napasok. Nandito ako ngayon sa harap ng address ng bahay. But there's something weird, brother. Dagdag pa nga nito na siyang kinakunot ng kanyang noo. What do you mean weird? Tanong nga niya. Kanina pa kasi ako rito, pero isang teenager na lalaki lang ang nakikita ko. What's even more weird is kahawig mo ang bata, lalo na nung siguro ay kasing edad mo pa lang siya. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Wait, don't tell me you screwed someone before. I mean, shut up Brian. Saad na nga lamang ni Jake. I'm very single at impossible na may anak ako. At isa pa, sa laki ng mundo, hindi naman imposible na magkaroon tayo ng kamukha, diba? Pagputol nga ng lalaki sa sasabihin ng kaibigan. Pero biglang bumalik sa likod ng alaala ni Jake ang una tuling babae na naging kasintahan niya noong 18 years old pa lamang siya. Pero nakipaghiwalay nga siya sa babae noon dahil sa isip niya ay hindi pa nga siya handa sa seryosong relasyon, lalo na't marami pa nga siyang kailangang patunayan sa sarili at sa pamilya niya. Pagkatapos nun ay nawala na nga siya ng balita pa sa babae. Pero noong sila pa, hindi naman sikreto sa kanya ang isang bagay na nagawa nila, dala ng kapusukan. Pati na rin ang pagmamahal. Ganun pa man ay mabilis siyang umiling at iwinaksi nga ang ideyang yon sa isip niya. Relax, old man. Masyado kang masungit. I honestly think that you should get yourself a girlfriend. Sa sobrang busy mo, mukhang kulang ka na sa lambing. Pag-aalas ka naman sa kanya ng kaibigan kaya napailing na nga lamang si Jake. Sanay na nga ito sa ugali ni Brian dahil nga medyo matagal na nga niya itong kaibigan. Wait, palabas sa pinto yung bata. May kasama siyang babae. Feeling ko mama niya yun. I'll end this call now. Magsasend ako ng picture sa'yo maya-maya. Pati ang tungkol sa personal info nila. Saad pa nga ni Brian bago ibinaba ang tawag. Ilang minuto ring naghintay si Jake bago nakatanggap ng email mula sa kaibigang si Brian. Pagkabukas niya nun, ay agad siyang napasinghap nang unang bumungad sa kanya ang picture ng isang pamilyar na mukha ng babae. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Anne Evangelista yon. Ang una at huling babae na naging kasintahan niya. Agad ding bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto na tama ang sinabi ng kaibigang si Brian. Kamukhang kamukha niya ang batang lalaki na kasama ni Anne. Nanginginig nga ang mga kamay ni Jake nang buksan ang files kung saan nakalagay ang personal information ng dalawa. Jacob Evangelista ang pangalan ng bata. Hindi tuloy niya maiwasang itanong sa sarili kung bakit malapit sa pangalan niya ang pangalan nito at kung bakit din gamit nito ang last name ng kanyang ina. Ibig sabihin ay wala siyang tatay? Posible ba na anak niya ang batang ito? Ang mag-ina ba ang nanghack ng account niya? Hindi niya alam. Pakiramdam niya ay sumasakit nga ang ulo niya kaiisip. Pero desidido na nga siya na makaharap ang mag-ina para mahanapan ng sagot ang mga tanong na gumugulo sa isip niya. Huminga ng malalim si Jake habang nakatitig nga sa nakasarang gate ng bahay ni Naan. Ilang araw din niyang pinag-isipan kung paano haharapin ang dating kasintahan. Tila nga nawala sa kanyang isip ang totoong rason kung bakit gusto niyang makaharap ang mga ito. Dahil sa 3 milyon na nawala sa kanya, ganun pa man ay bumaba nga siya sa sasakyan at agad-agad nang kumatok sa gate. Tao po? Malakas nga na saad pa nga ni Jake pero walang sumasagot. Bigla niyang naisip na baka umalis na nga ang dalawa, dala ang 3 milyon. Hindi niya alam, pero kung yun nga ang nangyari, desidido nga siya na hanapin ang mga to kahit pa nasaan sila. Senator Villamor, naku sir, ang pogi niyo po talaga sa personal. Agad nga na napalingon si Jake sa isang kapitbahay na nakangiti at masayang lumapit sa kanya. Salamat po. Pwede po bang magtanong? Nasaan pong nakatira sa bahay na to? Tanong nga ni Jake sa ginang. Nasa ospital po. Naaksidente po kasi nung isang araw si Anne. Nabuntol po siya ng isang van. Bali-balita nga po na critical daw po ang kalagayan eh. Kawawa nga po eh. Lalo na't napakabuti at napakasipag na tao. Sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Lalo na't wala naman silang ibang
Kasama sa buhay ng anak niya, pati bata kawawa kung sakali. Mahabang sagot nga ng Kinang. Agad nga na nakadama ng awa si Jake dahil sa narinig. Pero dahil nga sa alam nito na si Anne at ang anak niya ang nagnakaw sa kanya, tila nga nalilito siya kung dapat nga ba niyang kaawaan ng mga to. Pero naiisip din niya na baka nga kaya nila nagawang magnakaw ay dahil nga sa sakit nito. Naalala nga niya, base sa files, na sinend sa kanya ng kaibigang si Brian na tindera nga pala si Anne. Nanggulay sa palengke, at bukod doon ay wala na nga silang ibang source of income. Bigla niyang naitanong sa sarili kung ang aksidente ba ang rason kung bakit ninakawan siya ng mga to. Pero mabilis na napailing ng magpagtanto na hindi pa nangyayari ang aksidente nang mawalan siya ng 3 milyon. Saang ospital po? Tanong nga ulit ni Jake sa ginang. Sa may bayan lang po, Senator. Sagot nga nito at napangiti pa. Balak niyo po silang tulungan kaya niyo sila hinahanap? Naku, hindi po talaga kami nagkamali sa pagboto sa inyo, Senator. Masayang dagdag pa nga nito, kaya pilit na nga lamang siyang ngumiti. Maraming salamat po, mauna na po ako. Saad nga nito, bago nagmamadaling sumakay sa sasakyan niya at nagmaneho na nga papunta sa nasabing ospital. Pagkadating naman ay agad siyang dumiretso sa information desk. Good morning. Saan nga palang kwarto ni Anne Evangelista? Agad nga natanong ni Jake sa babaeng nandoon na mukhang nagulat pa nga sa presensya niya. Anne Evangelista? Let me check po, sir. Mahina, kinakabahan pero may halong kilig naman na sagot ng babae. Room 214 po sa second floor. Wika pa nga nito maya-maya kaya ngumiti na nga lamang siya at nagpasalamat bago nagpa siyang umalis na. Pagkarating sa harap ng mismong silid ay nakita niya na bahagyang nakabukas ang pinto. Kaya naman bahagya muna siyang sumilip doon. Nakita niya ang batang si Jacob na nakaupo sa isang monoblock chair na nasa gilid ng kama habang si Anne naman ay nakahiga at natutulog. Mahina pa nga siyang napasinghap nang mapagtanto na mas kahawig nga niya ang bata sa personal. Huminga naman ng malalim si Jake bago marahang kumatok sa pinto. Nang mapalingon doon ang bata ay pansin niya na tila ba nagulat din ito nang makita siya. Sir Senator, tuloy po kayo. Gusto niyo po ba ng maiinom? Magalang nga na wika ng bata. Hindi na. Agad na sagot naman ito. Kumusta ang mama mo? Tanong pa nga ni Jake nang makapasok na nga sa loob. Nagising na po siya kanina ang kaso wala po siyang maalala. Pati ako hindi po niya maalala eh. Nalungkot nga. Nasagot ng bata. Napabuntong hininga si Jake dahil sa narinig. Kung walang naaalala si Anne, ibig sabihin hindi niya ito matatanong ng impormasyon tungkol sa batang si Jacob. Bukod doon ay hindi rin niya ito matatanong ng rason kung bakit nagawan niya itong pagnakawan. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na sila ang maaaring magnakaw sa kanya. Dahil nga 12 anyos nga lang ang anak, pakiramdam niya imposible yon. Bakit po pala kayo nandito? Tanong pa nga ng bata sa kanya. I'm here to offer help. I mean, kung may mga kailangan kayo, pwede kayong magsabi sa akin. Agad na sagot naman niya. Wala naman kasi siyang ibang maisip na sasabihin na dahilan dito. Mabilis pang naglabas ng isang calling card si Jake at inabot yun sa bata. This is my personal contact info. Dagdag pa nga niya at nakangiti naman yung tinanggap ng bata. Maraming salamat po, Senator. Magalang at masaya nga, nasagot nito. Pero paano niyo po nalaman? Curious ang tanong pa nga ng bata. Kaya saglit siyang natahimik para nga mag-isip ng idadahilan. Magkaibigan kasi kami ng mama mo dati. Tanging naisagot na nga lamang ni Jake sa huli. Ano pala ang sinabi ng doktor tungkol sa mama mo? Tanong pa nga niya sa bata. Iniiba na nga agad ang usapan. Medyo malakas daw po ang naging impact ng aksidente sa kanya at sobrang naapektuhan po ang ulo niya. Yun daw po ang dahilan kung bakit wala siyang maalala. Sobrang hirap nga po kahapon nang magising siya. Hirap siyang magsalita tapos nakakalungkot na hindi niya alam ang tungkol sa akin. Pero subukan ko lang daw po siyang kausapin lagi at unti-unting ipaalala sa kanya. Yung mga masasayang memorya, malaking tulong daw po yun eh. Mahabang sagot nga ni Jacob. Ang dami nga po niyang tanong kahapon. Minsan paulit-ulit na. At paulit-ulit ko rin pong sinasagot. Pero normal lang naman daw po yun, sabi ng doktor. Dagdag pa nga nito, kaya marahan nga siyang tumango.
Okay lang naman na. Dito muna ako, hindi ba? Hindi ba ako nakakabala? Tanong pa nga ni Jake sa bata. Mabilis naman na umiling ang bata habang nakangiting nakatitig sa kanya. Okay na okay lang po. Maupo po muna kayo. Mabilis at magalang na sagot nga nito. Agad namang dumiretso si Jake papunta sa isang monoblock chair at doon umupo. Muli siyang tumingin sa batang si Jacob na dumiretso sa may mesa at kumuha ng isang basong tubig tapos ay iniabot yon sa kanya. Salamat. Saad nga ni Jake nang tanggapin yun. Hindi niya maiwasan na hindi tumitig sa bata. Pakiramdam talaga niya ay sobrang kaanang loob niya rito kahit na wala pa nga siyang napapatunayan. Tapos ay lumingon nga siya kay Ann na natutulog na nga rin. Tipid nga siyang napangiti nang mapansin kung gaano pa rin ito kaganda. Sa totoo lang ay hindi mo iisipin na may 12 anyos na nga ang anak ng babae. Maganda na ito noong naging sila noon, pero maganda pa rin ito sa paningin niya ngayon. Peke namang umubo si Jake at mabilis na umiling para iwaksi ang ideyang yon sa isip niya. Ang dapat niyang isipin ay kung paano niya malalaman kung bakit nagnakaw sila ng 3 milyon sa kanya. Nag-aaral ka ba, Jacob? Panimula nga niya muling tanong sa bata. Pagkaraan ng ilang minuto. Opo, first year high school na po ako. Sagot naman ito sa kanya. Wala ba kayong ibang pamilya? I mean, mga tao na pwedeng tumulong sa inyo, mga kamag-anak, yung papa mo. Sunod-sunod pa nga na pang-uusisa ni Jake. Wala po eh, mag-isang anak lang po kasi si mama. Tapos ulila na po siya. Buntis daw po siya sa akin nung nawala si lola. Wala rin po akong papa. Sagot naman ng bata. Bigla niyang naalala na nung kasintahan pa nga niya si Ann, ay kasama pa nito ang ina niya. Kahit pa hindi niya personal na nakilala ang mama nito, madalas naman itong naikwento ng babae sa kanya. Pero noong mga panahong yon ay alam niyang wala nang ang ama ang babae, kaya hindi niya ma-imagine ang hirap na naramdaman nito ng mga panahong nagdadalang tao nga si Ann at nawala ang kanyang ina ng mga panahong yon. Nasaan ang papa mo? Tanong nga ulit ni Jake. Nakita niya nang umiti nga ang batang si Jacob habang titig na titig sa mukha niya. Hindi daw po alam ni papa ko ang tungkol sa akin. Magalang pero makahulugang sagot ng bata. At sobra nga siyang nakadama ng kaba kahit pakiramdam niya ay may nais nga itong ipahiwatig sa kanya. Hindi na nga ulit nakapagsalita pa si Jake nang marinig nila ang mahinang daing ni Ann. Sabay pa nga silang napatayo para lapitan ng babae na nagmulat ng mata at napapangiwi pa. Mama, may masakit po ba? Nagugutom po ba kayo? Sunod-sunod nga na tanong ng bata rito. Gusto ko ng tubig. Mababa naman ang boses na sagot ni Ann na muli pang nagpangiwi na para bang iniinda ang sakit sa katawan. May iilang mga sugat at pasa kasi siya sa iba't ibang parte ng katawan. Bukod doon ay may benda rin sa ulo nito. Mabilis namang nagpunta sa may mesa si Jacob para ikuha nga ng tubig ang ina nito. Pansin ni Jake na tila gustong umupo nga ni Ann sa kama, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tulungan at alalayan nito. Salamat. Sino ka? Pautal-utal nga at kuryosong tanong pa sa kanya ng babae. Si Senator Jake Villarmor po siya, mama. Isa sa kilala at pinakamabait na senator sa bansa. At saka mama, sabi po niya magkaibigan daw po kayo noon. Masayang sagot naman ni Jacob bago inabot sa ina ang tubig. Tapos ay tinulungan nga rin niya itong makainom. Pagkatapos uminom ng tubig ni Ann, ay muli nga siyang tumingin kay Jake. Napalunok naman ng laway ang lalaki dahil sa malalim na titig sa kanya ng babae na parabang dinadala siya sa ibang dimensyon. Kaya naman siya na ang unang nag-iwas ng tingin. Nandito lang ako para masigurado na okay ka at para magabot na rin ng tulong. Mababa ang boses na wika pa nga ni Jake. Bakit magkamukha kayo? Nauutal pa nga rin at nalilitong tanong naman ni Ann. Tapos ay nagpabalik-balik nga ang tingin kina Jake at Jacob. Lahat sila ay binalot ng katahimikan dahil sa tanong na yon. Anak ko daw si Jacob. Ikaw ba ang papa niya? Inosenteng tanong pa nga ng babaeng walang maalala. Mama, imposible po yun. Baka naman po magkahawig lang talaga kami. Agad na sagot naman ng bata at mahina pang natawa. Hindi naman alam ni Jake ang isasagot kaya sa huli ay pilit na nga lamang siyang ngumiti sa mag-ina. Oo nga po pala mama,
Kailangan ko pong umuwi sa bahay maya-maya para makakuha ng mga gamit natin. Pero babalik din naman ako agad. Okay lang po ba kayong mag-isa rito? Tanong nga ng bata. Tipid naman ang umiti si Anne bago tumango. Oo, mababa ang boses na sagot nito. Teka, akala ko ba nag-aaral ka? Paano ang pag-aaral mo? Agad nga natanong ni Jake kay Jacob. Nagpaalam muna ako sa mga teachers ko. Naiintindihan naman daw nila. Sagot naman ng bata. Ako nang bahala sa mama mo. Mabilis pa nga sa 4:00 na sagot ni Jake at napangiwi pa nga ng mapagtanto na parang tunog excited nga siya sa idea na siya ang magbabantay at mag-aalaga kay Anne. I mean, hindi naman ako gaanong busy ngayon. Normally pwede ko rin gawin sa gabi ang mga trabaho ko. Kaya pwede naman na ako nang magbabantay at mag-aalaga sa mama mo habang nag-aaral ka. Dagdag pa nga ni Jake. Kumunot pa nga ang noon niya nang mapansing napangiti nga si Jacob. Ang akala niya ay tatanggi ito pero mabilis naman itong tumango. Sige po, salamat po ulit ha. Hindi na po ako tatanggi dahil kailangan ko po talaga ng tulong nyo. Masayang sagot pa nga nito. Muli na nga lamang na napalingon si Jake kay Anne na ngayon ay nakatitig na nga rin sa kanya na para bang ang dami nitong gustong itanong pero hindi alam kung saan magsisimula. Sa huli ay tipid na nga lamang siyang napangiti. Hindi kasi niya inakala na pagkatapos ng maraming taon, kasama at kaharap niya ulit ngayon ang una at huling babae na naging kasintahan niya. Tila ba nawala na talaga sa isip niya ang totoong rason kung bakit nung una ay nais niyang makaharap ang mga to. Sa ngayon kasi ang gusto lang niya ay matulungan ang mga to. Gaya naman ang sinabi ni Jake, sa mga sumunod pang araw ay lagi niyang pinupuntahan. Sa umaga si Anne at babantayan ng babae hanggang hapon, habang ang batang si Jacob ay abala sa pag-aaral. Sa totoo lang ay sobrang busy talaga na tao ni Jake. Sinabi lang niya na hindi gaano para hindi nga mahiyaang magina, na hayaan nga siyang tulungan sila. Hindi ba niya maintindihan ang sarili? Gayong, alam naman niya na kailangan niyang i-prioritize ang trabaho niya, pero mas gusto nga niya na manatili sa ospital kasama si Anne. Isa lang ito sa mga bagay na kaya niyang gawin para makabawi sa pananakit sa babae doon. Ang biglaang pakikipaghiwalay dito. Are you okay? Gutom ka na ba? Nagpa-deliver na lang ako ng lunch natin. Baka kasi nagsasawa ka na sa pagkain dito sa ospital. Nakangiti at malumanay nga na wika ni Jake isang tanghali nang mapansin na nagising si Anne mula sa pagkakaidlip. Oo. Medyo gutom na kasi ako salamat. Nakangiting sagot naman ng babae. Hindi naman nagdalawang isip si Jake na kuhanin na ang pagkain sa mesa at sabay nga nilang pinagsaluhan ni Anne yun. How do you feel? I mean halos 1 linggo ka na rin dito sa ospital. Although sinabi naman ng doktor na baka pwede ka na rin ma-discharge sa susunod na araw. Wika nga ng lalaki habang kumakain sila. Okay lang naman, hindi na kasi sumasakit yung mga sugat ko pero aminado ako na mahirap. Alam mo yun, gustong gusto ko nang makaalala. Sagot naman ng babae at mahina pang ang napabuntong hininga. Hindi ba talaga ako nakakabala sa'yo? Senator ka at alam ko naman na busy ka. Hindi ko lang masabi pero sobra akong nahihiya sa'yo. Ilang araw mo na rin akong binabantayan habang nag-aaral si Jacob. Kaya ko namang mag-isa rito. Mahabang dagdag pa nga nito. I'm okay, Anne. Hindi talaga ako gaanong busy. Like what I've said. Kaya ko namang gawin sa hapon at gabi ang iba ko pang mga trabaho. Nakangiti at malumanay pa nga na sagot ni Jake. Tsaka masaya ako kapag nandito ako. Dagdag pa nga niya kaya saglit nga silang natigilan at nagkatitigan ng mata sa mata. Ang ibig kong sabihin, masaya ako na nakatutulong. Agad nga, napagbawi pa nga niya. Napangiti pa nga siya nang makita rin ang ngiti na sumilay sa labi ng babae. Kung ganon, pipilitin ko na hindi na mahiya. Natatawang sagot pa nga nito. Sa totoo lang kasi kahit napapaano masaya rin ako na nandito ka kasi may nakakausap ako at nakakakwentuhan. Hindi ko alam pero ang gaan mong kasama. Dagdag pa nga ni Anne. Nabanggit mo na magkaibigan tayo noon, hindi ba? Tanong pa nga nito kaya tumango ang lalaki. Paano nangyari yun? Paano, saan at kailan tayo nagkakilala? Panguusisa nga ni Anne. Matagal na yon. Teenager pa tayo noon at parehong nag-aaral sa kolehiyo. I was 2nd year college at that time. Ikaw naman 1st year. Sa State University ka habang sa private ako. Pero madalas tayong nagkakasalubong sa isang convenience store. Hanggang sa may isang beses na
Isa lang ang bakanteng pwesto sa loob. Pareho tayong kakain ng merienda noon, kaya nag-share tayo ng table, tapos doon na tayo naging magkaibigan. Nakangiti at mahabang kwento nga ni Jake. Ang gaan sa pakiramdam niya na balikan ang alaalang yun. Yun naman kasi talagang dahilan kung paano sila nagkakalala. Pagkatapos noon ay naging madalas na nga ang pagsasabay nilang kumakain ng merienda sa convenience store na yun. Hanggang sa dumating nga ang araw na siya na ang sumasagot sa merienda ng babae. At niligawan na nga niya ito. Siguro ay maraming magsasabi na sobrang karengking nga nila sa ganong edad ay nagkaroon nga sila ng relasyon. Pero dahil nga sa isang mapusok na naganap, sa pagitan nila sobrang natakot nga si Jake sa mga pwedeng mangyari. Biglang bumalik sa likod ng isip niya kung sino siya at kung ano ang mga dapat niyang patunayan sa buhay, lalo na't mag-isang anak nga lang siya. At malaki ang expectation nila sa kanya. Kaya naman, nagpasya nga siya na alisin sa buhay niya ang mga iniisip niyang distraction. At kasama doon si Anne, nakipaghiwalay siya sa babae para mas makapag-focus sa pag-aaral. Naaalala pa nga niya na ilang ulit nga siyang pinuntahan ni Anne noon sa harap ng eskwelahan nila, pero hindi na nga niya ito hinarap pa. Iniwasan na nga rin niya na magpunta sa kaparehong convenience store kung saan nga sila unang nagkita at nagkakilala, hanggang sa tuluyan na nga silang nawala ng koneksyon sa isa't isa. Aray, parang bumalik nga sa realidad si Jake mula sa pag-alala ng nakaraan nang marinig nga ang daing ni Anne na nakahawak pa nga sa ulo nito. Okay ka lang? May masakit? Nag-aalalang tanong pa nga niya sa babae. Pilit naman itong umiti sa kanya bago umiling. Hindi, nabigla lang siguro ako dahil kasi sa kwento mo parang may kung ano akong nakita sa likod ng isip ko kaya medyo kumirot ang ulo ko. Pero okay lang ako. Nakangiting sagot nga ng babae. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na nga ni Jake ang mga pinagkainan nila bago naglakad pabalik sa monoblock chair na nasa gilid ng ospital bed at muling umupo doon. Magkwento ka pa. Mahinahong saad nga ng babae. Sigurado ka? Baka sumakit lang ang ulo mo. Nag-aalala namang saad ni Jake. Hindi Jake, okay lang ako. Pamimilit pa nga ng babae. Kaya sa huli ay ngumiti na nga lamang ang lalaki bago tumango. Huminga pa nga ito ng malalim bago muling nagsalita. Nung naging magkaibigan tayo, naging madalas ang pagkain natin ng sabay ng merienda. Ayaw nga ng mga kaklase mo na sumasama ka sa akin kasi laging magkakompetensya ang mga schools natin. Wika nga ng lalaki at mahina pang ang natawa. Kahit nga ang mga tropa ko sinasabi na hindi dapat ako makipagkaibigan sa'yo, pero matigas pareho ang ulo natin. At wala naman silang nagawa sa huli, kung hindi ang hayaan na lang tayo. Nakangiting dagdag pa nga ni Jake. Naging sobrang close tayo noon Madalas nga rin tayong pumasyal sa plaza at kumain ng street foods. Pagkukwento pa nga ni Jake. Saglit nga siyang natigilan kasi noong mga panahong yon ay kasintahan na nga niyang babae. Dagdag nga ni Jake. Pero nag-transfer kasi ako ng school. Biglaan kaya nawalan tayo ng contact sa isa't isa. Lalo na, hindi pa naman usang social media noon. Pagsisinungaling nga niya. Gusto na nga niyang tapusin ang mga sinasabing kwento rito dahil baka may masabi pa nga siya na hindi dapat. Sa estado ni Anne ngayon ayaw nga niyang mabigyan ng rason ang babae na makadama ng sakit at disappointment. Ayaw niya na magalit ito sa kanya. Hindi kita agad nahanap kasi sobra akong naging busy sa buhay. Kaya nang mabalitaan ko ang nangyari sa'yo, hindi na ako nagdalawang isip pa na puntahan ka dito. Dagdag pa nga niya. Alam naman niya na darating ang araw na maaalala nga ni Anne ang lahat. At kung magalit man ito sa kanya ay tatanggapin niya. Sa ngayon ang gusto lang niya ay maalagaan niya ito. Parang ang saya pakinggan ng mga kwento mo. Siguro sobrang saya talaga natin nung mga kabataan natin. Nakangiti naman na wika ni Anne. Gagamit muna ako ng banyo saglit. Paalam naman ni Jake, kaya marahan na nga lamang na tumango ang babae na hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi. Pagkapasok nga ni Jake sa banyo ay agad nga siyang napabuntong hininga. Totoo naman na naging sobrang saya nila noon. Almost perfect na nga atang relasyon nila. Dahil kahit pa nga bata pa sila, ay pareho nga silang matured mag-isip at responsable sa maraming mga bagay. Pero nagawa pa rin niyang sakta ng babae dahil lang sa mga takot na nararamdaman niya. At hindi niya man nagawang aminin dito na hindi puro saya ang pinagsamahan nila, na may halo ding lungkot at sakit
dahil sa nagawa niya sa babae. Hinilamusan nga ni Jake ang mukha niya ng tubig tapos ay huminga ng malalim. Nang matapos ay lalabas na nga sana siya, pero agad na natigilan nang makita nga ang dalawang toothbrush na nasa banyo sa hospital room ni Anne. Kulay pink ang isa na ang pangalan ay Anne at kulay green naman ang isa na may pangalan na Jacob. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw ay hindi pa rin nawawala ang ideya sa isip ni Jake na baka anak nga niya si Jacob. Nakalimutan lang niyang gumawa ng paraan na mapatunayan yon dahil sobrang saya niya sa bawat araw na kasama ang mag-ina. Kaya naman mabilis nga siyang kumuha ng isang plastic bag. Ibinalot nga ang toothbrush ni Jacob at itinago nga niya yon sa bulsa niya. Pilit na inayos nga ni Jake ang sarili at muling ngumiti ito bago lumabas sa may banyo. "Oh, bakit ang aga mong dumating?" Agad nga natanong ni Jake nang makita nga na nandoon na nga ang anak na si Jacob. "Half day lang po kasi kami ngayon." Nakangiti at magalang na sagot naman ng bata. "Salamat po ulit sa pagbabantay kay mama ha." Dagdag pa nga nito, hindi pa nakakasagot si Jake nang magbukas nga ang pinto ng hospital room at nakangiting pumasok doon ang doktor ni Anne. "Kamusta ang pakaramdam mo?" Tanong nga nito kay Anne. "Okay lang po, Doc." Agad na sagot naman ni Anne. "Good. I just came here to say na pwede ka nang ma-discharge bukas at sa bahay na magpahinga. Basta wag mo lang papagurin ng sarili mo masyado at wag ka nang gagawa o iisip pa ng bagay na makakastress sa'yo. May mga reseta akong ibibigay para sa mga gamot na kakailanganin mo." Malumanay nga nasabi ng doktor. "Talaga po, Dok? Maraming salamat po ha." Masaya at excited na nga nasagot naman ni Jacob. Ngumiti na lang ulit ang doktor bago tumungo at nagpaalam na nga na alis na. "Ako nang maghahatid sa inyo, pauwi bukas. Kapag na-discharge ka na, ako na rin bahala sa mga kailangang bayaran. Kaya mag-relax lang kayong dalawa." Wika naman ni Jake sa mag-ina. "Sobra nang naitulong mo sa amin. Hindi ko na alam kung paano ka pa mapapasalamatan." Wika naman ni Anne. "Masaya ako na nakakatulong, Anne. Kaya wag mong isipin yun." Sagot naman ni Jake. "So paano? Siya rin namang nandito na si Jacob. Mauna na muna ako. Maaga nga akong babalik dito bukas." Dagdag pa nga niya. Muling nagpasalamat ang mag-ina sa kanya bago siya naglakad palabas ng ospital. Pagkasakay naman ni Jake sa sasakyan niya ay inilabas na nga niya mula sa bulsa ang kinuhang toothbrush. Hindi niya alam kung tama ba itong gagawin niya, pero ito lang ang alam niyang paraan para mabigyan na nga ng sagot ang bagay na gumugulo sa isip niya. Agad naman siyang dumiretso sa isang kakilala at kaibigan na makakatulong sa kanya sa paternity test at hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon na gawin yun. "Gaano katagal bago ko makuha ang resulta?" Tanong nga ni Jake sa kaibigan na nilapitan nga niya. "Normally, a few days, up to a week. But give me a maximum of 3 days. Since magkaibigan tayo, yun na ang pinakamabilis. Lalo na't medyo marami rin trabahong ginagawa." Sagot naman ito sa kanya. "Anong gagawin mo kapag anak mo nga to? I mean, malaking issue to." Dagdag pa nga ng kaibigan. "I don't know. Pero sa ngayon, pakisikreto na nga lang muna. Saka ko na siguro iisipin yan kapag napatunayan ko na anak ko nga siya." Sagot naman ni Jake. Sa totoo lang ay hindi naman siya natatakot sa sasabihin sa kanya ng ibang tao kung sakaling anak nga niya si Jacob. Hindi rin siya mahihiya na sabihin na lahat ang tungkol dito. Ang kinatatakot niya ay baka pati sina Jacob at Anne ay pagsalitaan ng hindi maganda ng media, lalo na't bawal ma-stress si Anne ng sobra sa ngayon, sabi ng doktor. Kaya sa tingin niya kung sakali mang mapatunayan na nga niya na anak nga niya si Jacob, itatago na muna niya ang tungkol doon hanggang sa bumalik na ang alaala ni Anne. Pagkatapos nun ay dumiretso na nga siya pauwi sa bahay niya at nagpa siya na nga magpahinga na muna. Hindi niya maintindihan pero pakaramdam niya ay pagod na nga siya. Sa araw na yon gayong wala naman siyang gaanong ginawa kung hindi ang bantayan at alagaan si Anne. Na siyang hindi naman nakakapagod dahil hindi naman ito kagaya ng isang bata na mahirap bantayan at alagaan. Siguro ay dahil sobra ring napagod ang utak niya kay isip ng mga nangyayari. Pakiramdam talaga niya ay anak nga niya si Jacob at hindi niya alam kung bakit natatakot siya sa pwedeng maging resulta ng paternity test. Umaasa nga siya na sana ay mag-match nga sila ng bata. Kinabukasan naman gaya ng pinangako nga niya sa mag-ina ay pinuntahan nga at sinundo niya ang mga to sa ospital para maihatid nga sa bahay nila.
Maaga nga siyang nagising at pinaghanda pa nga ng agahan ng dalawa na makakakain na nga sila ng sabay-sabay sa ospital. Habang magkakasabay nga silang kumakain, hindi maiwasan ni Jake ang hindi mapangiti sa ideya na isang buo at masayang pamilya sila. Ready na kayo? Nakangiting tanong pa nga niya. Sa mga ito, pagdating ng 8:00 ng umaga, nabayaran na nga niya ang hospital bill ni Anne. Nang mga sandaling yun, hindi pwede na silang makalabas. Tumango na nga lamang ang mag-ina bilang tugon. Pinanood nga ni Jake si Anne na bumaba sa inuupo ang kama, pero muntik na nga itong ma-out of balance. Kaya mabilis siyang lumapit sa babae para masalo ito. Careful! Agad pa nga na wika ni Jake. Parang isang pelikula ang na nag-slow motion ang lahat habang titig na titig sila sa mata ng isa't isa. Kung hindi lang nila narinig ang mahinang hagik-gik ni Jacob, ay hindi sila babalik sa realidad at aayos ng tayo. Let's go! Nakangiti at medyo nahihiya pa nga na wika ni Jake. Nang makalabas na nga sila sa ospital at makasakay sa sakyan ng lalaki, ay hindi naman na sila nag-aksaya pa ng panahon na makaalis na. At nang makarating naman sa bahay ng mag-ina, ay tinulungan pa rin niya ang mga ito sa pagdadala ng mga gamit papasok sa bahay. Medyo maraming mga kapitbahay nga. Ang pinapanood sila at karamihan sa mga yon ay babae at binabae na halatang kinikilig nga sa gwapong senador. Sir Senator, dito na po kayo kumain sa tanghalian. Bibili lang po ako ng pagkain. Sa may kanto may karinderya naman po dun eh. Nakangiting saad nga ni Jacob. Nang nagpapahinga na nga sila sa may sala, nakaupo nga silang tatlo sa mga upuang gawa sa kawayan pero may maninipis na kutsyon. Hindi kalakihan ng loob ng bahay, may 2 ring kwarto pero malinis naman. Mahahalata mo na maayos at simpleng pamumuhay ang meron ng mag-ina. Okay lang ba? Nakaiting tanong nga ni Jake. Maliit na bagay lang po to, kumpara po sa mga naitulong niyo sa amin ni Mama. Ano pong gusto niyong kainin? Masaya at excited nga na wika naman ni Jacob. Kahit na ano, ikaw nang bahalang pumili kung ano ang gusto niyong makainin. Take your time, Jacob. Huwag kang magmamadali sa pagpili ng mabibili. Agad na sagot naman ni Jake. Bahagya pa nga siyang napangiwi kasi parang inuutusan nga niya na magtagal sa labas ito. Hindi niya maintindihan pero gusto niyang umalis na nga si Jacob at bumili ng makakain nila sa labas para masolo na nga ulit niya si Anne. Ang kaso pagkabukas nga ni Jacob ng pinto ay agad na bumungad sa kanila ang maraming mga kapitbahay na nakangiti. Lahat nga sila ay may dalang kanya-kanyang mga Tupperware na naglalaman ng iba't ibang klase ng mga ulam. Pinagdala lang namin kayo ng pagkain. Nakangiti at halos sabay-sabay na nga ng wika pa nga ng mga to. Nanlulumo man kasi ay hindi niya nasolo nga si Anne. Napangiti rin naman siya sa huli dahil nakita niya na mahal ng mga taga rito ang mag-ina. Kaya sa huli ang pinagsaluhan nilang tatlo ay ang mga ulam na galing sa mga kapitbahay. Meron pang ang mga natira na dinala na lang ni Jacob sa ref dahil pwede naman daw initin. Well, I'm just glad that you're finally home. Magpahinga ka na ng maayos dito. I have to go now. May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin. Babalik ulit ako para pasyalan kayo. Wika nga ni Jake pagkatapos nilang kumain ng tanghalian. Kung siya ang tatanungin, ay ayaw pa sana niyang umalis dahil nga gusto pa nga niyang makasama at makakwentuhan ng mag-ina. Pero alam naman niya na kailangan din niyang magpahinga at kailangan ding magpahinga ng mga to. Dahil alam naman niya na hindi pa rin talaga okay si Anne. Tapos si Jacob naman makikita nga niya ang sakripisyo nito para sa ina niya. Halos sa ospital na nga rin ito tumira para lang may makasama ang ina. Sa nakikita niya ay naging sobrang ganda at maayos ang pagpapalaki ni Anne kay Jacob. Sa mga sumunod pang araw ay patuloy pa nga rin si Jake sa pagpasyal at pagtulong sa mag-ina. May isang pagkakataon nga na bago siya nagpunta sa bahay ng mga to, ay namili muna siya ng mga groceries para sa dalawa. Bukod doon ay ginawa nga niya ang makakaya niya para kahit na papaano ay mapasaya nga at mapangiti ang mga to. At kahit pa wala pa talagang kasiguraduhan kung anak nga niya si Jacob ay masaya naman siya sa ginagawa. So, what are you gonna do kung anak mo nga siya? Tanong sa kanya ng kaibigang si Bray. Isang araw habang kasama niya ito, may kwento kasi niya rito ang tungkol sa hinala niya. Maging ang lahat ng nangyari. I don't know. Sagot naman niya. Teka, I hired you as my private investigator.
Dapat ikaw ang gumagawa nito eh. Pagbibiro pa nga niya sa kaibigan na tinawanan lamang siya. Excuse me, but you just hired me para ipatrace sa akin ang nanghak ng account mo. Who would have thought na ex-girlfriend mo pala? Natatawang sagot naman ng kaibigan. Pero alam mo, noong nakita ko ang website na ginawa at nang makapasok ako doon, I felt weird. Alam mo yun? Parang sinadya talaga na hindi maging safe ang pagkakagawa ng website para madali nating matrace. I don't know. Baka kung ano-ano lang naiisip ko. Dagdag pa nga ni Jake bago marahang napailing. Hindi na nga nakasagot pa si Jake nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Nang tignan nga niya yon ay nakita niya ang isang mensahe mula sa kaibigan. Sinabi nito na may resulta ng araw ang paternity test. Lumabas na ang test result. I have to go, Bri. Nagmamadaling wika pa nga niya sa kaibigan bago mabilis na tumayo. Well, base sa mga kwento mo sa akin, masaya ka na kasamang mag-ina at magaan ang loob mo sa kanila. Kaya alam ko na umaasa kang mag-match ang resulta. Good luck, bro. Sana umayon ang resulta sa gusto mo. I know that you'll be a good father. Nakangiti at sinserong sagot naman ng kaibigan. Thanks, Bri. I'll see you around. Sagot nga ni Jake bago nagmamadaling tumakbo palabas ng opisina niya at hindi na nga nag-aksaya pa ng oras at dumiretso na nga sa klinik ng kaibigan para makuha ang mga resulta. Nang makuha na nga niya sa kaibigan ng envelope ay hindi muna niya agad na binuksan. Nagpasalamat lang siya rito bago nagmamadaling bumalik sa sasakyan. Sobra nga siyang kinakabahan at sunod-sunod na nga na paglunok ng laway ang ginawa habang hawak nga ang envelope gamit ang nanginginig na kamay. Sa huli natatakot man sa pwedeng makita ay binuksan pa rin niya ang envelope at agad na may namuong luha sa mga mata niya nang makita ang nakasulat na resulta. 99.9% matched. Anak nga niya si Jacob. Anak nila ni Anne, si Jacob. Mula nung una pa lang tama na ang hinala niya. Hindi napigilan ni Jake ang hindi mapahagulgol habang nasa loob siya ng sasakyan. Sobra nga siyang nagsisisi na basta na nga lamang siyang nakipaghiwalay noon kay Anne dahil lang natatakot siya na ma-distract nga sa pag-aaral at pangarap niya din dahil sa babae. Kung sanang naging matapang lang siya, sana ay nalaman agad niya ang tungkol kay Jacob. Sana ay nasamahan nga niyang babae noong panahong buntis ito at nawala ng ina. Sana ay nasamahan niya ito sa lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya. Bukod sa lahat, sana ay naalagaan nga nila ng sabay ang anak nila. Sa isip nga niya ay totoo nga na may mga desisyon tayong nagagawa na madalas ay pinagsisisihan natin. At yon ang nararamdaman niya ngayon. Sobrang saya niya sa idea na may anak nga sila ni Anne, na anak nila si Jacob. Pero sobra rin siyang nahihiya at nasasaktan sa katotohanang wala nga siya sa tabi ng mga ito noong mga panahon na alam niyang kailangan nila ng masasandalan. Nanginginig ang buong katawan ni Jake nang magpasya nga siyang magmaneho papunta sa bahay ng mag-ina. Hapon na ngayon at papalubog na nga ang araw. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na tahimik. Tulala at minsan ay lumuluha na nga lamang sa loob ng sasakyan niya bago siya naglakas ng loob na puntahan nga ang mag-ina. Pagkaparada niya sa sasakyan niya sa harap ng bahay, ay pansin niyang nakabukas ang gate. Kaya naman pumasok na nga siya agad. Maging ang mismong pinto ng bahay ay nakabukas din. At saktong papalabas doon si Jacob na agad pang ngumiti nang makita nga si Jake. Magandang gabi po, Sir Senator. Bakit po napasyal kayo? Dito na po kayo maghapunan, sakto at nagluluto po ako ng sinigang. Masaya at malawak ng ngiti na saad naman ni Jacob. Saglit na natigilan nga si Jake dahil sa narinig at parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso niya habang kaharap si Jacob na anak pala niya. Muli na namang may namuong luha sa mga mata niya bago nagmamadaling lumapit dito at mahigpit nga niya itong niyakap. Sorry, hindi ko alam. Paulit-ulit nga nabulong niya habang lumuluha at mahigpit na nayakap nga ang anak. I'm really sorry, Jacob. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Dagdag pa nga nito. Alam niyo na po ba ang totoo? Mababa naman ang boses na tanong nito sa kanya na parang hindi man lang nagulat. Agad siyang kumawala sa yakap at hinarap si Jacob na ngayon ay nakatingin lang din sa kanya. Hindi pa nga siya nakakasagot
nang marinig ang malakas na kalabog sa loob. Kaya naman nagmamadali silang pumasok at dumiretso na nga sa kusina. At nakita nila si Anne na nakaupo sa may lapag habang hawak ang ulo nito. "What happened? Are you okay?" Nagmamadaling tanong nga ni Jake. At akmang aalalayan na nga sana ang babae pagkalapit niya rito, pero mabilis siya nitong itinulak palayo. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ko kailangan ng tulong mo." Wika nga ni Anne at mariin pang napapikit. "Kung alam ko lang, hindi ko sana tinanggap ang kahit na anong tulong galing sa'yo. Umalis ka na. Dahil hindi namin kailangan ng tulong mo." Puno ng hinanakit na dagdag pa nga ng babae. Agad na umawang ang labi ni Jake sa realization na ang naalala na nga ni Anne ang lahat. Naaalala siya nito at ang sakit na dinulot niya rito noon. Hindi nga makagalaw nga si Jake sa kinatatayuan dahil sa takot na nararamdaman. Nakita pa nga niya na nagmamadaling tumayo ang lumuluha ring si Anne at mabilis na ngang naglakad papasok sa silid nito. Tapos ay pabagsak pa ngang isinara ang kandado ng pinto. Dahil sa nangyari ay mabilis na napalingon si Jake kay Jacob. "Sorry po, ako pong may kasalanan ng lahat." Wika nga ni Jacob sa kanya at agad siyang nakadama ng pagkakalito dahil sa narinig. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong nga niya. "Tama po si Mama. Dapat po hinayaan ko na lang kayo. Dapat po wala na lang akong ginawa. Para ngayon hindi po sana ako nahihirapan. Hindi po sana kayo nahihirapan. Para hindi po sana nasasaktan si Mama. Pasensya na po talaga. Gusto ko lang naman po kayong makilala. Gusto ko lang pong malaman kung anong klaseng tao kayo." Malungkot at umiiyak nga na sagot ng bata sa kanya. Muli na namang umawang ang labi ni Jake nang mapagtanto na simula pa lang ay alam pala ng anak niyang si Jacob ang tungkol sa kanya. "Hindi ko maintindihan, Jacob. Ikaw ang kumuha ng pera sa account ko?" Nalilito at hindi makapaniwalang tanong ni Jake. Habang magkasama nga silang nakaupo sa sala ni Jacob at nag-uusap patungkol sa mga nangyari, si Anne ay hindi pa rin lumalabas sa silid nito. "I mean, napakabata mo pa. Paano mo nagawa yun?" Nalilito pa rin na dagdag pa nga niya. "Mula po noon marami na pong nagsasabi na may espesyal sa akin. Natatandaan ko nung bata pa ako, may isang beses pong nabanggit si Mama na nakuha ko raw ang katalinuhan ng papa ko." Sagot naman ng bata. "Ayaw pong sabihin ni Mama sa akin kung sino kayo. Pero may isang pagkakataon na nabasa ko po yung diary niya at ang pangalan niyo. At nung kinausap at tinanong ko po siya tungkol doon, nagalit po siya. At sinabi niya na hayaan ko na lang daw po kayo, na wag ko na lang daw po kayong guguluhin kasi tahimik at maayos naman na daw ang lahat." May halong lungkot na dagdag pa nga ng bata. "Pero matigas po ang ulo ko kaya ginawa ko po yung website na yon kasi alam ko naman po na hindi ninyo alam ang tungkol sa akin at sinadya ko na hindi maging safe ang pagkakagawa ng website na ginamit ko sa pagkuha ng pera sa inyo para madali niyo akong matrace. Kasi kahit na papaano gusto ko po kayong makaharap at makilala." Pagkukwento nga ni Jacob. "Noong araw na pinuntahan niyo po kami sa ospital, alam ko ang totoo niyong rason na tungkol yun sa pera na kinuha ko sa inyo. Pero alam ko rin po na hindi niyo masabi ang totoo dahil sa kalagayan ni Mama at hindi niyo inisip na kaya kong gawin yon dahil sa edad ko." Dagdag pa nga nito, marahan namang napatango si Jake dahil sa narinig. Totoo naman kasi na yun ang rason niya. Hindi niya inakala na sobrang talino pala ni Jacob. Bigla na nga rin siyang nakaalala. Naalala nga niya ang sinabi ng kaibigang si Brian na parang sinadya daw na gumawa ng website na hindi gawin safe at secured yun. Yung parang nagpapahanap talaga. Ngayon ay malinaw na nga sa kanyang lahat. Yun ay dahil totoo ngang nagpapahanap sa kanyang anak niya. "Sorry po talaga. Ilang beses pong sinabi sa akin ni Mama na hayaan ko na kayo at wag nang guguluhin pa. At lagi ko naman pong sinasabi sa sarili ko na maayos at masaya naman kami ni Mama. Pero sa totoo lang po, naiinggit ako sa mga kaibigan ko na buwang pamilya at kahit na papaano, gusto ko pong makilala ang papa ko." Wika ulit ni Jacob. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Marahan pa nga siyang napayuko kaya agad nga na nakadama ng labis na awa si Jake dito. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat nung una pa lang kung ganon?" Nalilito pa rin na tanong niya. "Kasi gusto ko lang po kayong makilala
At gusto ko lang po talagang malaman kung anong klaseng tao kayo. Sapat na po sa akin yon. Kasi may punto rin naman po si Mama. Kahit na papaano ay ayoko naman po na magulo pa ang tahimik niyong buhay. Kaya sorry po talaga. Naluluha pa rin ang sagot nito. Muli siyang nakadama ng labis na awa sa anak dahil sa narinig. Hindi naman siya nagdalawang isip na lumapit sa anak at mahigpit niya itong niyakap. Naiintindihan ko, Jacob. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa mo kasi marami namang paraan para makaharap at makausap mo ko ng maayos. Pero maraming salamat kasi hinanap mo ko kasi gumawa ka ng paraan para mahanap ko kayo ng mama mo. Sagot naman niya. May halong lungkot at pait pa rin ang boses pero kahit na papaano ay masaya pa rin naman siya. Pwede ko na po ba kayong tawaging Papa? Naiiyak na nga na tanong ni Jacob sa kanya. Sunod-sunod na pagtango naman ang naging tugon niya kaya agad na napahagulgol si Jacob at mahigpit ulit itong yumakap sa kanya. Papa ko, umiiyak nga na bulong pa nga nito. Wala nang nagawa pa si Jake kung hindi ang tahimik na lumuha at yakapin na nga lamang din nang mahigpit ang anak. Sorry kung matagal nang nawala si Papa. Pangako babawi ako sa'yo. Babawi ako sa inyo. Gagawin ko ang makakaya ko para mapasaya kayo. Bulong pa nga niya. Pagkaraan ng ilang sandali nang medyo humupa na nga ang sitwasyon, ay nakangiting kumawala sa yakap si Jake at hinarap ang anak. Can you do a favor for me? Tanong pa nga niya rito. Ano po yun? Magalang na tanong ng bata. Please, pakidelete ang website na ginawa mo. It's illegal and it could put you in trouble. Huwag mo nang uulitin yun at huwag na huwag mong sasayangin ang talino at talento mo sa maling bagay. Mahinahong saad naman ni Jake at napangiti naman ang anak nitong si Jacob dahil doon. Nang puntahan niyo po kami sa ospital, dinilit ko na po agad ang website. Kayo lang naman po talaga ang rason kung bakit nagawa ko yun. At saka, binalik ko na po pala ang pera sa account niyo. Nahihiyang sagot naman ng bata. Mahina namang natawa si Jake bago marahang ginulo ang buhok ng anak niya. Naniniwala siya rito. Sa ilang linggo na nakilala kasi niya ito, alam niya na mabuti itong bata. Nakita niya na naging maganda ang pagpapalaki ni Anne sa anak nila. Kaya rin sobra nga siyang nahihiya sa kanyang sarili at nakakadama ng konsensya dahil nga wala ito sa tabi niya ng mahabang panahon. Pakiramdam naman ni Jake ay ayaw na nga niyang umuwi pa ng gabing yun. Ang tagal nilang nagkukwentuhan ng anak niya. Ang dami niyang tanong tungkol dito. At hindi siya napapagod na pakinggan ng lahat. Lalo nang pinakita nga sa kanya ni Jacob ang lahat ng achievements at awards nito kahit na noong elementarya pa nga siya. Sa kanya napagtantong, sobrang talino nga pala ni Jacob. Hindi nakakapagtaka na sa edad niyang yun ay nakaya nga niyang makagawa ng ganung klase ng website. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong umalis ka na? Sabay pa nga silang napalingon kay Anne nang maya-maya lang ay lumabas na nga ito mula sa silid. Anne, baka pwede naman tayong mag-usap ng maayos please? Mahinahong pakiusap pa nga niya. Tapos ay mabilis pa ngang napatayo mula sa inuupuang sofa. Nakita niyang mariing napapikit si Anne tapos ay mapait pang napangiti sa huli. Pasensya na, sobrang hirap lang kasi. Alam ko na matagal na ang mga nangyari pero nang bigla kong maalala ang lahat, parang naging sariwa kasi sa akin ang lahat ng alaala. Hindi ko na alam ang gagawin at iisipin ko. Mababa ang boses at malungkot na sagot naman ng babae. Maiwan ko muna po kayo. Magalang na saad naman ni Jacob bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Huminga naman ng malalim si Anne. Bago nagpasyang, lumapit nga kay Jake at umupo nga sa kabilang sofa. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon ang tungkol sa pagbubuntis mo? Ang unang naging tanong nga ni Jake nang mahinang natawa si Anne. Paano ko sasabihin sa'yo? Ayaw mo nga akong harapin, diba? Pagkatapos may nangyari sa atin, bigla ka na lang nakipaghiwalay. Bigla mo na lang akong iniwan. Bigla mo na lang akong iniwasan na parang may nakakahawa kong sakit. Agad na sagot naman ni Anne. Agad na nakadama ng panlulumo si Jake nang mapagtanto na tama naman ito. You're right. And I'm sorry, Anne. Sagot naman ni Jake. Sa totoo lang ikaw ang una at huling babae na naging kasintahan ko. Ang una at huling babae na nagustuhan ko, na minahal ko. Ikaw lang. Nung mga panahong yun gustong gusto kita at sobra akong natakot. Natakot na baka dahil sa relasyon natin ay sobra akong madistract at mawala sa focus sa karir. You see, I am an only child at sobra akong nape-pressure sa laki at dami ng expectations ng pamilya ko sa akin.
Hindi ko sinasabi to para i-justify ang pagkakamali ko. I just want you to see and maybe understand my reasons. Mahabang paliwanag na ng lalaki. Pero kung alam ko lang na may anak tayo, sana may nagawa man lamang ako para sa'yo, para sa inyo ni Jacob. Kaya sorry, Ann. Sorry. At hindi ako mapapagod at magsasawan humingi ng sorry sa'yo. Nanlulumo at puno ng pagsisisi na saad nga ni Jake. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol kay Jacob? Tanong pa nga ni Ann sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Jake na ikwento kay Ann ang totoong nangyari. Ang tungkol sa nawawalang pera sa kanya. Ang tungkol sa paghahanap niya sa taong gumawa nun. Lahat maging ang pagkuha niya sa toothbrush ni Jacob sa banyo, sa ospital, na siyang nagamit niya sa paternity test. Mukhang gulat at nalilito pa nga si Ann sa mga narinig pero hindi naman niya ito itinanong pa. Sobrang hirap, Jake. Sobrang hirap kapag naaalala ko yung mga pinagdaanan ko noon. Imagine, 17 years old lang ako, pero nabuntis ako agad. Hindi ako sinumbatan ni nanay pero ramdam ko ang disappointment niya. Lalo na kapag may mga taong tumatawag sa akin na disgrasyada. Tapos, nawala pa si mama. Nawala ang nag-iisang tao na kakampi ko. Naiwan akong mag-isa sa buhay. At may mga pagkakataong gusto kong sumuko na lang. Kasi wala naman akong ibang masasandalin at malalapitan. Pero pinilit kong lumaban. Pinilit kong gawin ang makakaya ko para mailuwal ng maayos at maalagaan si Jacob. Naluluha nga na wika naman ng babae. Pero wala naman nang magbabago kahit na magsumbatan pa tayo rito. Kasi kahit na papaano alam ko na mas pinalakas at pinatibay pa ako ng sakit at paghihirap na pinagdaraanan ko. Dagdag pa nga ng babae. Ang tagal kong walang nagawa para sa inyo. Pero sa puntong to gagawin ko ang makakaya ko para makabawi sa inyong anak natin. Hindi na ako mawawala pa. Emosyonal nga na sagot naman ni Jake. Wala kang obligasyon sa akin, Jake. Kaya hindi ka sa akin dapat na mangako. Si Jacob ang matagal na gustong makilala ka. At naging madamot ako kasi ilang beses ko yung pinagkait sa kanya. At sorry din kung nagawa ko yun. Hindi ko lang din naman gusto naguluhin pa ang buhay mo. Kaya sana sa puntong to, huwag kang gagawa ng desisyon na pwedeng makasakit sa kanya. Kasi hindi madali. Alam ko, dahil minsan ko nang napagdaanan yon. Matalino si Jacob, Jake. Kaya hindi nakakapagtaka na nakagawa siya ng paraan para ikaw mismo ang maghanap sa kanya. Malakas din ang loob niya. Pero kung may isang bagay man akong napansin sa kanya, yun ay emosyonal din siya at mabilis masaktan. Kaya sana, iwasan mong makagawa ng bagay na makakapagpasama ng loob niya. Mababa ang boses na saad nga ni Ann bago tumayo na. Kahit na gaanong kahirap at kasakit ang mga nangyari, maging magkaibigan na lang tayo para sa ikakaayos ng lahat. Para kay Jacob, kasi alam ko na matutuwa siya kapag alam niyang kahit na papaano ay maayos ang pakikitungo natin sa isa't isa. Wika pa nga ni Ann. Magpapahinga na ako, Jake. Paalam pa nga niya bago muling naglakad pabalik sa silid nito. Agad na napabuntong hininga si Jake dahil sa nangyari. Kung tutuusin dapat ay magaan na nga ang loob niya dahil nga kahit na papaano ay maayos na nga sila ni Ann at pumayag na nga ito na maging magkaibigan sila. Pero may parte kasi sa kanya ang may gusto na maging higit pa sa pagkakaibigan ang relasyon nila. Gusto niya na mabuo ang pamilya nila at desidido na nga siya na gawin yun. Nangako nga si Jake sa mga ito na gagawin niya ang makakaya niya para makabawi sa mag-ina. At nangangako rin siya sa sarili niya ngayon na gagawin niya ang makakaya niya para mabuo ang pamilya. Ang gaganda po ng mga to, Papa. Masaya at malawak ang ngiti na wika nga ni Jacob. Isang araw, nang pasyalan nga sila ng amang si Jake. Marami kasing dalang mga bagong damit, sapatos, at ilang gadget ang lalaki na alam niyang makatutulong din sa pag-aaral ng kanyang anak. Gaya ng pinangako niya sa kanyang sarili, nitong mga nakaraang araw ay pilit niyang ginawa ang kanyang makakaya para makabawi sa mag-ina. Doble ang effort niya para mapangiti at mapasaya ang mga to. At syempre, para mas mapalapit din sa ina ng bata, si Ann. Masaya ka ba? Nakaiting tanong nga niya sa anak. Opo, maraming salamat po. Sagot ulit nito tapos ay bahagya pang natigilan. Pero Papa, sa susunod po wag niyo na po akong bibilhan ng mga mahal na damit ha. Tsaka gamit. Dagdag pa nga nito. Napakunot noon naman ang lalaki. Bakit naman? Pasensya na, hindi ko kasi alam kung paano makakabawi sa'yo kahit na papaano.
Gusto ko lang talagang bumawi. Wika nga ni Jake. Alam ko naman po yun, Papa, pero sapat na po sa akin na nakakasama ko kayo. Okay na po sa akin yung nakakasabay ko kayong kumain kung minsan kapag hindi po kayo busy sa trabaho. Magalang at nakangiting ang sagot ng bata. Parang uminit na naman ang puso ni Jake dahil sa narinig. Ilang beses na nga niyang nasabi pero sobrang ganda talaga ng naging pagpapalaki ni Ann sa anak nila. Kung ganon, pipilitin ko na makapunta dito lagi para makasabay kayo lagi sa pagkain. Nakaiting wika nga niya. Sa totoo lang ay masaya rin naman siya na kasama lagi ang mag-ina. Lalo na kapag kasabay rin niya ang mga ito sa pagkain kahit na papaano. Pakiramdam niya ay buo na kasi ang pamilya nila. Gusto niya bang lumabas at pumasyal bukas? Tapos kain tayo sa labas. Paanyaya nga ng lalaki sa mga to. Opo, masaya at walang pag-aalinlangan na sagot man ni Jacob. Ilang sandali pa ay agad itong natigilan na parang may iniisip. Pero may pasok po pala ako bukas, si Mama po walang gagawin. Pwede pong kayong pumasyal na dalawa muna. Mabilis naman nadagdag nito. Tipid na napangiti si Jake pero hindi niya yun pinahalata. Pansin kasi niya na nitong mga nakaraang araw, laging gumagawa ng paraan ng anak nila para mapaglapit silang dalawa ni Ann. At sobra nga siyang nagpapasalamat dito. Hindi na. Agad nawika naman ni Ann kaya sabay silang napalingon dito. Ang ibig ko pong sabihin ay, baka kung ano po ang maging issue na lumabas kapag nakita na kasama mo ko o kami ni Jacob sa public. Okay na yung pumapasyal ka dito. Wala naman akong pakialam kahit na anong issue pang lumabas tungkol sa atin. Wala naman akong balak na itago at isikreto ang tungkol kay Jacob. Ang tungkol sa inyo. Seryosong pagputol naman ni Jake sa sinasabi ng babae. Another thing is, wala na akong balak na humabol ulit sa next election. Mas gusto ko na lang mag-focus na sa naiwang negosyo sa akin ni na Lolo at Papa para mas magkaroon din ako ng oras para sa inyo ng anak natin. Dagdag pa nga niya. Muli siyang napangiti nang makita ang pamumula ng magkabilang pisngi ni Ann. Kahit na papaano ay masaya nga siya kasi ramdam nga niya na may epekto pa rin siya sa babae. Gaya nga ng sabi ko, wala kang obligasyon sa akin. Kung gusto mong bumawi talaga, kay Jacob lang dapat. May halong kaba na sagot naman ito sa kanya at nag-iwas pa nga ng tingin. Pero bala kong buuin ang pamilya natin. Hindi mo naman ako mapipigilan kung gusto kong manligaw ulit sa'yo, hindi ba? I mean, hindi kita pinapressure. Gusto ko lang malaman mo ang bala kong gawin. May halong lambing nga na paliwanag ni Jake kay Ann. Sabay pa nga silang napalingon kay Jacob na biglang napahagik-gik. Halata sa anak nila ang labis na tuwa dahil sa mga narinig at dahil na nga rin sa mga nangyayari. 12 na nga si Jacob. Nasa edad na nga rin kahit na papaano, kaya naiintindihan na nga nito ang lahat. Nakagawa nga ito ng paraan para mahanap siya ng ama nito na normally ay kahit sa nasa edad na nga niya ay hindi kayang gawin. Pwede po ba akong magpunta sa bahay ng kaibigan ko ngayon? Sa kabilang kanto lang po yun. Magko-computer lang po kami. Napapangiti na paalam pa nga ni Jacob bago mabilis na tumayo. Bumalik ka bago kumain ng tanghalian. Sagot naman ng ina nito. Take your time. Sagot din ni Jake, halos sabay pa nga nilang. Sinabi yon kaya muling napahagik-gik si Jacob bago nagmamadaling umalis na. Para mabigyan nga ng privacy ang mga magulang niya. Gustong gusto rin kasi talaga niya na magkaayos ng mga to. Dahil nga kung may isa siyang gustong mangyari, yun ay magkaroon ng buong pamilya. Hindi mo dapat iniispal masyado si Jacob. Puno naman ni Ann, nang silang dalawa na nga lamang ang magkasama. Nasa edad na ang anak natin, tsaka matalino siyang bata. Sinusubukan ko lang na ibigay yung mga bagay na hindi ko na ibigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Mahinahong sagot ni Jake, kaya wag ka nang magselos sa anak natin. Kahit pa kung minsan binibaby ko siya, ikaw pa rin naman ang original baby ko. May halong pangharot pa nga na dagdag pa nga nito, kaya muling namula ang buong mukha ng babae. Hindi ako nagsiselos kung ano-anong sinasabi mo. Gate naman ito bago nagmamadaling tumayo. Mag-aanda na ako ng tanghalian. Dagdag pa nga nito para sana umiwas pero mabilis na natigilan nga nang marahang hinila nga ni Jake ang kanyang kamay. Dahilan kung kaya't muli itong napaupo. Pero sa puntong yon ay sa kandungan na nga ng lalaki. Anong ginagawa mo? Gulat at puno ng kaba na tanong pa nga niya. Ann, alam kong paulit-ulit na pero I'm really sorry sa lahat ng nangyari.
sa lahat ng nagawa ko, sa maling desisyon noon. Kahit pa sabihin mo na matagal na yun, na hindi na natin maibabalik pa ang oras, na okay na ang lahat, alam ko na sobra pa rin kitang nasaktan dati. Maniwala ka, sobra akong nagsisisi at nakukonsensya na wala ako sa tabi ninyo noong mga panahong kailangan niyo ko. But trust me, hindi na ako nagkagusto pa sa iba bukod sa'yo. You were my first and last. And this may sound too fast, Anne, pero sa ilang linggo na muli tayong nagkita, hindi ko inakala na sobra pa rin ang epekto mo sa akin. That's when I realized na mahal pa rin kita. Hindi naman nakasagot si Anne at tahimik lang na napatitig sa gwapong mukha ni Jake. Kapwa sila na parang nalulunod sa titig ng isa't isa hanggang sa bumaba na nga ang mga mata ng lalaki sa pulang labi ni Anne. Napakagat nga siya sa ibabang labi niya dahil gusto nga niya itong halikan. Kaya naman naglakas nga siya ng loob na ilapit ang kanyang muka. Mukhang umaayon nga sa kanya ang pagkakataon dahil hindi naman gumalaw at umiwas ang babae na para bang naghihintay. Nang saktong magdidikit na nga ang kanilang mga labi, ay bigla namang nagbukas ang pinto at pumasok doon ang anak nila na mukhang nagulat pa nga sa nasaksihan. Sorry po. Agad nga na paghingi ng paumanhin ito. Nagulat din naman sina Jake at Anne sa nangyari. Si Anne ay nagmamadaling tumayo habang sobrang lakas at bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Maghahanda na ako ng tanghalian. Nahihiyang wika pa nga ni Anne bago halos patakbong dumiretso sa kusina. Si Jake naman ay napabuntong hininga na nga lamang bago nilingon si Jacob. Sorry po Papa, nakalimutan ko po kasi yung bagong cellphone na bigay niyo sa akin. Paghingi naman ng paumanhin na wika ni Jacob, kaya mahina na nga lamang siyang natawa. Okay lang. Bilisan mo na para masolo ko ng mama mo. Pabulong pa nga na sagot nito, kaya napahagik-gik si Jacob bago marahang tumango. Papa, alam ko po ang sinabi ko na wala naman akong ibang gustong hingin sa inyo, pero meron po pala. Nakangiting saad nga ni Jacob na ikinakunot ng noo ni Jake. Ano yun? Tanong pa nga niya. Kapatid po, 2 po sana, isang lalaki at isang babae po. Pabulong pa nga na sagot nito, kaya sabay na ngang natawa ang dalawa. Hindi may pagkakailan na anak nga niya ito, sadyang nakakasundo kasi sila. Pagdating sa mga kalokohan, gagawan natin ang paraan yan. Pagbibiro pa nga rin niya rito. Aalis na po ako, mag-enjoy po kayo ni mama rito ah. Sobrang saya na wika nga ni Jacob, bago nagmamadaling lumabas ulit sa bahay, dala ang bagong cellphone. Kahit pagaano ka-busy si Jake sa mga sumunod pang araw, lagi niyang sinisigurado na may sapat pa rin na oras para sa mag-ina niya. Minsan ay maghapon nga niyang hindi napupuntahan ang mga ito, pero sa gabi ay sinisigurado naman niya na makakasabay nga niya ang dalawa sa pagkain ng hapunan. Halata na medyo ilag pa rin sa kanya si Anne. Siguro ay dahil na rin sa muntikan na nga nilang paghahalikan kailan lang. Pero hindi naman gaya nung una na halos hindi talaga siya nito kakausapin maliban na nga lamang kung siya ang unang kakausap dito. Kahit na papaano kasi ay may improvement naman na sa kanila. Kapag pinapasyalan niya ang mga to, ay nakangiti na nga siyang sinasalubong ng biyahe. Natatawa na nga lamang sa kanilang anak nilang si Jacob, lalo na kung minsan ay para silang bumabalik sa pagiging teenager. May mga pagkakataon nga na dinadalhan ng bulaklak, tsokolate at kung ano-ano pang regalo ni Jake, si Anne, dahil naliligaw nga siya rito. Well, hindi naman talaga kasi siya marunong manligaw, kaya sinusubukan niyang gawin yung mga bagay na ginawa niya noong unang beses na niligawan nga niya si Anne, noong mga bata pa nga sila. Mr. Senator, ano pong masasabi niyo sa balibalitang kumakalat na nakipagrelasyon daw kayo sa isang single mom? Mga articles po kasing nagsisilabasan na lagi niyo raw silang pinupuntahan. May katotohanan ba ang mga balitang yon? Kung oo, anong masasabi niyo sa mga taong nagsasabi na bakit isang single mom pa na may 12 anyos na anak ang napili niyo, gayong maraming mga magaganda at successful na babae ang willing pumila para lang mapansin ninyo? Tanong nga ng isang reporter sa kanya isang gabi habang pauwi na nga siya mula sa Senate hearing na dinaluhan niya. Saglit na natigilan nga si Jake dahil sa narinig. Kahit pa aware naman siya sa mga nagsisilabasang mga articles na yun, hindi sila pinangalanan sa mga articles pero halata na sila nga ang tinutukoy. Ngumiti naman si Jake sa reporter dahil sa narinig.
Well, I actually don't know how to say this, but I want to end this issue as soon as possible. Panimula nga niya. First and foremost, gusto kong magpasalamat sa mga tao na walang sawang sumusuporta at nagtitiwala sa akin. Pagkatapos yung marinig ang sasabihin ko, baka magbago ang tingin niya sa akin. And that's okay. Dagdag pa nga ni Jake. Well, you see, I'm not the perfect person a lot of you thought I was. Bilang isang tao, nakakagawa rin ako ng mga pagkakamali. At aminado ako na sa paglaki ko, marami akong nagawang maling desisyon sa buhay para lang i-please ang mga tao sa paligid ko. Lalo na ang pamilya ko na sobrang taas at laki ng expectation sa akin. Wika pa nga ni Jake. Pansin niya na tahimik ang maraming reporter na nakikinig na sa kanya. It's true. I'm in love with a woman na may anak na. Anya at mahina pang natawa. Pero may mali po sa kwento kasi anak ko rin ang batang lalaki na tinutukoy sa mga articles. Totoong anak ko siya. May anak na po ko. Masaya at proud nga na dagdag pa nga ni Jake, kaya narinig nga niya ang bulungan ng marami na para bang nagulat sa narinig. Nagpa-schedule po ako ng interview sa magazine company ng isang kakilala at doon po nakalagay ang buong kwento. Right now, ang hiling ko lang po ay huwag nang idadamay pa sa mga negative articles at hate post ang magina ko. Maraming salamat po. Wika pa nga ni Jake bago nagmamadaling umalis na. Sinubukan pa nga siyang habulin ng mga reporters na parang ang dami pa ring tanong. Pero hindi na nga niya pinansin pa yun. Nasabi na nga niya ang gusto niyang sabihin at kailangan na nga lang maghintay ng mga to na ma-release ang magazine na sinasabi niya. Hindi naman maalis ang ngiti niya habang bumibiyahe papunta sa bahay ng magina niya. Pagod nga siya sa maghapong trabaho pero sina Ann at Jacob ang kanyang pahinga. Pagkadating nga ni Jake sa bahay ng kanyang magina ay masaya at nakangiting sinalubong siya ng dalawa. Papa, napanood po namin yung interview niyo. Nakangiting wika nga ni Jacob sa kanya. Mas lalo namang lumawak ang ngiti niya nang mabilis nga siyang niyakap nito. Salamat po Papa. Bulong pa nga nito. Bakit dumiretso ka pa rito? Tanong naman sa kanya ni Ann. I mean okay lang naman pero alam ko naman kasi napagod ka maghapon. Sana nagpahinga ka na muna. Agad pa nga ng wika nito. Kayo ng anak natin ang pahinga ko. Puno ng lambing, nasagot naman niya. Kapag sinagot mo na ako, isasama ko na kayo sa bahay. Actually, nasabi ko na kay Mom ang tungkol sa inyo bago pa ako nagpa-interview sa magazine company ng kaibigan ko. At excited na nga siya na makita at makilala kayong dalawa. Dagdag pa nga niya. Talaga po? Masaya at excited na nga na tanong naman ni Jacob pero agad na napawi ang ngiti nito na parang biglang nagalala. Masungit po ba ang mama niyo? May halong pag-aalangan pa nga ng tanong nito kaya mahina nga siyang natawa. She's the sweetest and kindest person you will ever meet, anak. At matutuwa yun kapag tinawag mo siyang lola. Sagot naman niya kaya muling napangiti ang kanyang anak na si Jacob parang sobrang excited pa nga. At nang gabing yun masaya nga silang kumain ng hapunan ng sabay-sabay. Ayaw nga sanang umuwi ni Jake dahil gusto nga niya na makasama pa ang magina. Pero wala naman siyang choice lalo na't hindi pa siya sinasagot ulit ni Ann. Siyempre ay may respeto pa rin siya rito at ayaw niyang gumawa ng bagay na makakadisappoint sa mag-ina niya. Pagkaraan ng ilang araw, lumabas na nga ang issue ng magazine kung saan nakasulat ang kwento ni Jake at ang mag-ina niya. Agad na naging usap-usapan yun. Maraming tao ang hinusgahan sila sa mga maling desisyon nila pero marami ring nakisimpatya at nag-abot nga ng suporta na siyang nakakatuwa. At gaya ng ibang issues, humupa din naman makatapos nga ang ilang araw. Kaya naman nagagawa na nga ng tatlo na mamasyal sa public na magkakasama. Bukod doon ay nakilala na rin ng mama ni Jake sina Ann at Jacob at sobrang gaan nga ng pakiramdam nilang lahat. Are you okay? Nakangiti at mahinahong tanong nga ni Jake kay Ann. Nang lapitan niya ito sa terasa ng bahay. Isinama kasi niya ang mag-ina niya rito para makasabay nga sa hapunan ng mama niya. Hindi lang ako makapaniwala na, alam mo na, nandito kami ni Jacob ngayon na nangyayari to, na sobrang init ng naging pagtanggap sa amin ng mama mo. Mahinahong sagot naman ni Ann. Gusto sana ni mama na dito na kayo tumira kasama namin. Kasi kagaya ko gusto rin niya kayong matulungan at maalagaan ng anak natin. Pero sabi ko sa kana kita, pipilitin kapag sinagot mo na ako. May halong lambing pa nga na wika naman ni Jake. Kailangan pa ba yun?
I mean, hindi naman na ata importante kung may label pa. Siguro subukan na lang natin kung magwo-workout, diba? Para kay Jacob, may halong pag-aalangan na sagot nga ni Ann, kaya mabilis na umiling si Jake. Importante sa akin na may label tayo, Ann, kasi gusto kong magkaroon ng karapatan na magselos kapag may ibang lalaki ang lumapit sa'yo. Gusto kong magkaroon ng karapatan na yakapin at halikan ka kung kailan ko gusto. At isa pa, nangako kasi ako kay Jacob na bibigyan ko siya ng 2 kapatid, isang lalaki at isang babae. Mahabang sagot nga ni Jake. Mahina namang napasingap si Ann na parang nagulat na nga sa narinig. Kahit pa medyo madilim sa lugar, napangiti nga si Jake nang makita ang pamumula ng pisngi ng babae. Hindi niya alam pero sobra talaga siyang natutuwa kapag alam niyang napapakilig niya ito. Tsaka gusto ko rin na ikasal tayo syempre. Gusto ko na dalihin yun ng anak natin at ang mga magiging anak pa natin ang pangalan ko. Dagdag pa nga niya, talaga po ikakasal po kayo? Gulat na tanong pa nga ni Jacob sa kanila na mukhang ibang narinig. Hindi pa sila nakakasagot ay malakas nang sumigaw ito. Lola, ikakasal na daw po sina Mama at Papa, Lola. Malakas at masayang saad pa nga ni Jacob. Kaya sa huli ay nagkatinginan na nga lamang ang dalawa at sabay na ngang natawa. Aminado naman sila na pareho sila ng nararamdaman, kaya hindi na nga nila pinagkait pa sa isa't isang maging masaya. Although hindi naman nila minadali ang lahat sa mga sumunod pang araw, binigyan din nila ng pagkakataon ng mga sarili nila na mas mapalapit at mas kilalanin pa ang isa't isa. Pero syempre, may sweetness pa rin naman ang turingan nila na parang teenager na magjowa. Nagpahanda nga ng sobrang gandang venue ang lalaki sa isang organizer para nga mas maging espesyal ang kanilang engagement party. Matagal na ring bumabawi at pinapatunayan ni Jake ang kanyang sarili sa kanyang anak at sa kanyang ex. At sa tingin naman niya ay malaki na nga ang kanyang pag-asa. Dahil ipinapakita na rin naman sa kanya ng babae kung gaano nga rin niya kagusto si Jake. Kaya naman nagising na nga lamang siya isang araw, napakaramdam niya it's about time para nga magkaroon na nga ng basbas ang kanilang pagsasama. Mangiyak-ngiyak pa nga si Ann habang tinitignan nga ang venue na sobrang daming bulaklak, maraming kulay dilaw na ilaw. Makikita mo pa nga na bilog ang buwan. Sumakto na ang ganda ng buwan sa mismong pagpo-propose nga ni Jake. Nakatutok pa nga sa kanya ang spotlight habang papalapit sa sentro ng venue. Doon kasi siya pinapapunta nang nag-assist sa kanya. Hanggang sa makalipas nga ang ilang segundo, lumabas na nga rin ang bulto ng isang lalaki na may hawak nga na bulaklak at halos mangiyak-ngiyak na nga rin. Nakikita nga niyang sinseridad sa mukha ni Jake habang papalapit nga ito sa kanya at nagulat pa nga siya nang may hawak na nga itong isang box na sa tingin niya ay sing-sing na nga. Napatakip nga ng bibig ang babae. Hanggang sa nang makalapit na nga ng tuluyan ng lalaki, hinalikan nga nito kaagad ang kanyang noo. Teka, halik agad? Pagbibiro pa nga ni Ann. I'm sorry. Naakit kasi ako sa'yo eh. Saad pa nga niya na ikinatawa naman ng mga taong nanonood sa kanila. Oo, nandun nga sa paligid nila ang mga mahal nila sa buhay. Gusto kasi ni Jake na masaksihan ng mga ito kung gaano ka-romantic at kung gaano kasaya si Ann sa kanyang proposal. Hanggang sa lumuhod na nga si Jake. It's been months, simula nang nililigawan mo ko. Pagbibiro pa nga ni Jake, na ikinatawa nga nila at ni Ann. It's been months since nakita ko yung mga genuine smile mo kapag kasama mo ko. Alam mo bang sobrang saya ko kapag nakikita kong napapasaya kita at nakakabawi ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa inyo ni Jacob. Napatingin nga siya sa anak na si Jacob. Nag-thumbs up nga ito at makikita nga sa mukha ng kanilang anak ang sobrang galak at excitement. Kasama pa nga ni Jake si Jacob na nag-ayos ng mga ito at talaga namang botong-boto nga siya. Natuluyan na nga silang mag-isang dibdib. Natupad naman yon nang sa wakas ay nakuha na nga niya ang matamis na sagot ng babae. Pinatayo nga ni Ann si Jake at niyakap nga niya ito ng mahigpit. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Jake at hinalikan nga ng mariin sa kanyang labi. Tumango nga ng paulit-ulit si Ann. This past few months nakita ko kung gaano ka kapursigito na talagang bumawi sa amin. Talagang inalagaan mo kami, pinagsilbihan.
Kahit na may mga pagkakataon na hindi ko pinapakita sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Gusto ko kasing itest ka muna. Paano kapag ulitin mo yung ginawa mo dati? Inaamin ko na may mga pagkakataong nakakaramdam pa rin ako ng takot. Ang hirap kasi kapag naiwan. Pero dahil sa pinakita mo, dahil sa mga ginagawa mo, unti-unting nawala ang takot ko at binuo mo ang tiwala ko sa'yo. At ngayon sigurado na ako na handa na ako ulit. Na huwag matakot na sumugal sa pag-ibig. Mahal na mahal kita. And yes, I will marry you, Jake. Madamdamin nga na saad ni Anne. Napaluha nga si Jake dahil sa mga sinabi ni Anne at nag-promise pa nga ito na talaga namang magiging mas consistent pa nga siya sa kanyang mga ginagawa hanggang sa buong buo na nga talaga ang tiwala ng babae at wala na nga talagang takot na maramdaman. Pagkatapos nga nun hinalikan nga muli ni Jake sa labi ang babae at nagpalakpakan nga ang kanilang mga audience, naghiyawan at inasar pa ngang magkasintahan. Hoy, ituloy niyo na yan sa simbahan, tapos honeymoon na agad. Saad pa nga ng kaibigan ni Jake na si Brian na ikinatawa nga nila at ikinapalakpak. Natawa naman sina Anne at Jake. At bulong pa nga ni Jake kay Anne, pero mahal, tama siya, excited na talaga ako dun sa honeymoon. Saad pa nga nito na ikinahampas nga ng babae sa balikat ni Jake. Nang maisuot na nga ang kumikinang na singsing, itinaas pa nga ni Anne ang kanyang kamay para ipakita sa mga mahal niya sa buhay na finally engaged na rin sila nang antagal na nga niyang hinihintay at minamahal na lalaki. Pagkatapos nga nun ay nagyakapan ng dalawa at tinawag naman si Jake para mag-family hug nga sila. Ang anak nga nilang si Jacob ay hindi natigil sa pag-iyak habang yakap silang dalawa. Halatang sobrang saya niya sa mga nangyayari. Pagkatapos kasi ng maraming taon, natupad na nga rin sa wakas ang hiling niya, ang mabuo ang kanilang pamilya. Tumagal naman ang halos 2 buwan ang preparasyon bago tuluyang mag-isang dibdib sina Jake at Anne. Nirequest nga ni Anne na kung maaari sana ay maging simple lang ang kanilang kasal sa isang maliit na chapel at imbitado nga ang mga mahal nila sa buhay. Pero kahit hindi maraming bisita, basta masaksihan nga yun ang mga mahal nila sa buhay. Pumayag naman si Jake, kahit na ang totoo, gusto nga nitong ibigay ang pinaka-engrande na kasal na kaya niyang ibigay kay Anne. Pero hindi na nga ito pinayagan pa ng babae dahil simple lang naman siyang babae. Basta ang mahalaga, maikasal siya sa tamang tao, sa taong mamahalin siya at taalagaan at hindi na nga iiwan. At si Jake na nga yun. Nasa harapan na nga sila ng altar ngayon. Maghawak nga sila ng kamay habang pinapakinggan nga ang seremonyas ng pare. Nagsabihan na nga ang dalawa ng kanilang madamdamin ng mga wedding vows. Mangiyak-ngiyak pa nga sila habang sinasabi yun sa isa't isa. Ito na nga kasi ang huling pagpapakita nila ng pagmamahal sa isa't isa bilang single dahil malapit na nga silang maging Mr. and Mrs. Hanggang sa makalipas nga ang ilang minuto, inanunsyo na nga ng pare na officially Mr. and Mrs. na nga sila. At natapos nga ang kasal na yun sa isang halik na punong-puno rin ng pagmamahal. Nagpalakpakan nga ang mga bisita nila at sobrang saya para sa dalawa. Walang mapagsidla ng kanilang tuwa. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa nila pero wala naman silang hindi kinakaya. Tila mas tumibay pa nga ang pagsasamahan nila bilang isang pamilya. Nang makabuo nga ulit sila, nakakatuwa dahil kambalagadang nabuo nila. Isang babae at isang lalaki. Natupad din nila sa wakas ang isa pang hiling sa kanila ng panganin nilang si Jacob. Sa kasalukuyan masaya at maayos naman ang lahat. Naging hadlang man ang tadhana at mga maling desisyon sa buhay nila. Pero tadhana rin ang gumawa ng paraan para muling magpatuloy ang kwentong pagmamahalan nila. Napansamantalang nahinto sa maraming mga taon pero ang mahalaga naman ay may natutunan nga sila sa mga maling desisyon na yon. Mga aral na alam nilang dadalhin at magagamit nilang pareho sa mga pagsubok na haharapin pa nilang magkasama. Simple man ang naging kwento, tiyak na kapupulutan naman ito ng maraming magagandang aral. At sana kagaya nila ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at i-comment lamang po kung ano ang natutunan nyo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Shoutout po sa mga sumusunod.
Lin Lee, Jesusa Bautista, Merlilin, Presbyteros Rose, Nesbet Hanaban Rovsky Sunyo Lovina Galang, Kidim Tess, Teresita, Rex Roy, Jen Jen, Elsa, Gian, Helen Murillo, Susan Upaga, Presbyteros Rose, Neva Fajardo, Romana Gorospe, Fe Novares, Tessie Olarte, Michelle Miro, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.